How to become a freelancer that earns up to 6 digits monthly income the easy way. Sorry bro kung nag-click ka dahil sa thumbnail na to, pero the easy way, walang ganun eh. Bro, huwag ka maniwala sa mga scammers na yun. Dito, real talk lang tayo. Alam ko naman, ayaw mo na rin matraffic, araw-araw, ayaw mo na rin bumiyahe ng malayo, hassle, at gusto mo na lang kumita rin ng dollars. Dumami din yung time para sa family. Hindi ko naman sinasabing imposible. Ang sinasabi ko, hindi yun ganun-ganun lang. Pero dahil nandun ka pa sa aking video, binabati kita. Alam kong porsigido ka na matuto. Hindi ko sasayangin ang oras mo at ibibigay ko sa iyo ang 5 steps on how to become a freelancer in 2024 and eventually kumita na rin ng 6 digits monthly income. You know, dollars. Step number 1, syempre, real talk nga lang tayo dito. Kailangan mo ng PC o kaya ng laptop. May mga nagtatanong kasi sa akin dyan kuya, pwede ba cellphone lang gamit? Pwede rin ba manghiram na lang muna ng laptop? O kaya, pwede ba rin yung PisoNet na lang muna ako magtatrabaho? Pwede ba yun? Pwede siguro kasi may mga nagtuturo dyan on how to earn money online using cellphone lang. Pero for me, kung nandito ka sa channel na to, ang gusto kasi natin dito magkaroon ng sustainable and somewhat stable na monthly income. And eventually ay pumalit sa ating 9 to 5 daily job. That being said, dapat mag-invest tayo into something na sustainable and for the long term din. Kaya kung ako yung tatanungin kung pwede ba cellphone o kaya manghiram muna or mag-rent muna, para sa akin, hindi ganun yun eh. Kasi marami kang dapat matutunan along the way at kailangan mo yung laptop mo lagi sa tabi mo para maging isang hustler na freelancer. Follow-up tatanong na naman dyan, anong laptop ang dapat kong bilhin? Anong PC yung dapat kong buuin? Well, for me, kung ano yung pinaka meron ka dyan, kung ano yung nandyan sa tabi mo, or kung ano yung pwede mong magamit, yun ang gamitin mo. Yun ang best na para sa'yo. Kung wala naman, syempre, pag-ipunan natin at sana magkaroon tayo ng budget para makabili tayo ng ating workstation and on the long run, makakuha rin tayo ng projects. Pwede mo i-comment sa baba kung gusto mo ng tips and guides regarding on how to build or how to buy a basic, very good laptop on a budget. Dahil iyon ay separate topic at gagawan ko yun ng video kung gusto mo lang. Ayun, kailangan talaga ng PC at ng laptop at ng internet. And before we proceed sa ating second tip, pasalamatan muna natin ang sponsor ng ating video, ang SmartBro LTE Pocket Wi-Fi. Ito yung ginagamit ko madalas pagka kailangan kong umalis tsaka mag-work din at the same time. So ito, dahil 5G na siya at mas pinalawak pa yung kanilang coverage, wala akong hesitation na mawawalan ako ng signal. And I know na makakapag-work ako at makakapag-deliver ako sa aking client anytime na nasa labas ako at dala-dala ko ang aking pocket wifi. Affordable din ang kanilang plans and mga pagpipili ang loads para sa mga freelancer na beginner tulad mo. Alright, proceed tayo sa step number 2. Ngayong na-secure mo na ang iyong PC or laptop as your workstation, pati na rin ang internet, dapat mo nang alamin kung anong talent or anong skills ang pwede mong ma-deliver online. So, yung mga ganitong talent, ang sinasabi ko ay SEO, copywriter, writer, graphic designer, video editor, web developer, social media manager, at kung ano-ano pang mga position na parang ang hirap bigkasin. Pero, huwag kang manghinaan ng loob kung hindi ka familiar sa mga positions na to. Dahil, pwede ka rin naman talaga mag-start as a complete beginner at talagang walang experience. Lahat naman talaga nagsisimula somewhere. So, kung hindi ka familiar sa mga ganyang positions or hindi mo kaya yung mga ganyang level ng positions, pwede ka pa din mag-start. Ito yung mga beginner-friendly na positions na pwede mong applyan. Pwede ka maging encoder, kung mabilis kang mag-type. Pwede ka rin maging taga-upload ng music, taga-check ng post sa social media. Pwedeng online teacher or online tutor. Pwede rin yung basic graphic design. Pwede rin yung basic na video editing. At yung pamosong virtual assistant na pwedeng maging taga-schedule ng appointment, taga-research ng data, taga-pagpasahod sa mga employee, at kung ano-ano pang mga beginner-friendly skills na pwede mong talagang applyan online. May mga company din kasi or entrepreneurs or agency na willing mag-train sa kanilang mga virtual assistants. So, pwede ka pa rin pumasok doon as a complete beginner. Tandaan mo na lahat naman tayo nag-start somewhere, kaya huwag kang matakot sumubok at magsimula sa pagiging freelancer. Step number 3. Ngayon alam mo na kung saang category ka or niche makikipagsapalaran. Ngayon na yung time para makagawa ka ng iyong pangmalakasang portfolio. Ang portfolio is yung collection mo ng iyong mga previous works, mga sample works na pwedeng magpatunay na kaya mo yung ina-applyan mong work dun nga sa job posting. Halimbawa, isa kang aspiring video editor, pwede mong i-compile lahat ng mga gawa mo
And then, ito na yung magiging portfolio mo na pwede mo ipakita doon sa ina-applyan mo. Ikaw naman ay complete beginner, pwede kang gumawa ng yung mga sample works at ipunin mo, tapos yun yung ibigay mo. Ngayon, kung wala ka namang gantong sample works, hindi ganun yung talent mo na pwedeng magbigay ng mga sample works, pwede mo na lang busugin yung resume mo na lagyan ng mga experiences, mga projects na nagawa mo in the past para mapatunayan at mag-guarantee mo kay client na talagang magagawa mo nga yung hinahanap nilang criteria. Ngayon meron ka ng matinding portfolio at pangmalakasang resume, kailangan mo nang mag-build ng yung online presence. Para makasunod ka sa iba pang trends and guides and tips ng mga kapwa mo freelancer, pwede kang sumali sa mga online community tulad ng FB groups at ang iba pang forums like Reddit, LinkedIn, and pwede ka rin manood ng mga videos sa YouTube para mas makakuha ka pa ng maraming tips. Dito rin sa step number 3, kailangan mong gumawa ng account sa mga trusted online platforms na pwede mong applyan as a freelancer. Ito yung Upwork, OnlineJob.ph at Fiverr. Ilan lang to sa mga subok ko na mga online platforms na talagang trusted. Marami pa naman dyan iba, pero itong mga to yung talagang kinukuhanan ko ng client. Kumbaga, from my experience, ito yung legit. Marami pa naman talagang iba dyan eh. Yung iba nga kumukuha rin ng client sa IG, sa Facebook, sa LinkedIn. Iba yung way. Pero as a complete beginner, mas maganda kung dito ka muna gagawa ng account. And eventually, pwede mo rin explore yung mga ganong options. And another tip, pag gagawa ka ng account dun sa mga website na yon, siguraduhin mo na kompletuhin yung mga test nila doon and yung mga verifications nila para mas magtiwala yung client sa'yo. At mas mapataas yung chance mo na makakuha ng client. Siyempre, mas magtitiwala yung client sa mga fully verified na accounts. Mas maganda rin kung sasagutan mo or magta-take ka ng mga test dun sa mga online platforms na yun kasi mas nare-recommend nila yung account mo. At ito na yung pang-5 tip. Sungkitin mo na yung para sa'yo. Siyempre, para makuha mo yun, mag-apply ka muna and apply with full confidence. And don't give up just too easily. Siyempre, lahat naman yan mahirap sa simula at kailangan mo lang talagang tiyagain. Kaya ang tip ko rito sa'yo, huwag kang basta-basta sumuko. Halimbawa, dyan sa onlinejob.ph na yan, ang alam ko per day, 10 client ang pwede mong applyan. Para sa akin, mas mabuti naman yun kaysa nung tulad ko nung araw. Pumupunta pa ako dyan sa kung saan-saan. Namamasahe ako and then mga dalawang company lang yung mapupuntahan ko. Pero dito sa onlinejob.ph, at least 10 kada isang araw at hindi mo na kailangan mamasahe. Sa Upwork naman, meron ditong tinatawag na connects. Kung may budget ka, pwede mong bilhan yung account mo para makapag-apply kasi meron ditong tinatawag na connects para maiwasan ng mga client na may spam sila at hindi basta-basta kung sino-sino lang lagi yung nag-a-apply. So, para maiwasan yung ganon, naggawa sila ng connect. May mga chances din na may mga company na hindi na kailangan ng connects, pero madalas talaga meron ditong fee sa Upwork. So, tiyagaan lang naman talaga eh. Pwede rin yung unconventional way, yung nag-reach out ka sa mga potential clients online sa social media. Tulad ng halimbawa nung meron kang pina-follow na client tapos gusto mo maging video editor sa kanya, pwede mong i-reach out yun. Pwede ka rin sumali sa mga groups ng mga naghahanap ng mga services. Pwede ka mag-reach out doon and then applyan mo yung mga job posting doon. Pero ito yung wag mong gagawin. Wag kang mag-a-apply as a generic applicant. Mas maganda kung babasahin mo talaga yung job posting tapos kung ano yung nakalagay dun sa job post na yon, yun yung susundin mo at ibabase mo dun yung application. Marami kasi yung send lang ng send eh. Pero mas maliit yung chance nun na mas ma-hire kasi nga nararamdaman din naman ng client na generic lang at basta ka lang nagpasa sa kanila, lalong-lalo na yung may mga pinapagawa doon sa job post na yon. Tapos hindi mo nagawa, halimbawa, pinagawa na ganito yung title doon sa subject, tapos hindi mo nagawa, mas mabablacklist ka patuloy kapag yun yung ginagawa mo. And eventually, mas hindi ka ma-hire doon. Kasi hindi ganon yung pag-a-apply online. Mas maganda na basahin mo yung job post, kung ano yung nasa job post, yun yung lang yung ipadala mo. And eventually, sana ma-interview ka. As a beginner, ang pinaka-goal mo talaga para sa akin ay may mag-reply na client sa'yo at makausap ka kung ano yung hanap nila. Diyan mo kasi mapapansin kung ano yung pwede mo talagang ibigay para sa kanila. Kasi halimbawa, nag-apply ka as a virtual assistant, tapos wala ka pa talaga dun alam. Ngayon, kapag may nag-reply na client sa'yo, at least malalaman mo kung ano yung mga hanap nila at
mapapansin mo and mapapag-aralan mo na yun yung mga hinahanap ng mga tina-target mong clients. From there, magkakaroon ka ng idea na ganito pala yung hinahanap nila, so dapat ganun ka pala. Ngayon, kung hindi mo naman kaya yung mga pinapagawa nila, at least alam mo na kailangan mo nang mag-iba ng linya. Once na may nag-reply sa'yo, be ready and be punctual sa interview nila. Minsan nagkakamali ako dyan kasi dahil foreigner nga yung client, iba yung time zone nila. So dapat mapansin mo rin yun na tama yung time na pupuntahan mo kasi may chance na nangyari sa amin, nag-antay kami ng madaling araw yung interview. Yung pala mali yung time zone na na-convert namin, so hindi kami nagkita, so nasayang yung pag-iintay namin. Tapos madalas niyan, ang nangyayari may papagawa na test task sa'yo, and then ayun, sana magawa mo ng maayos, ibigay mo yung best mo, and then eventually i-hire ka nila. At ayun, ika nga nila laban lang. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi naman talaga ito madalian. Basta saan ba makukuha mo rin yan. Alam ko na masusungkit mo rin yung dollars tulad ng marami, tulad namin, and yun, naniniwala akong kayang-kaya mo yun. Ikaw pa ba? And there you have it, folks. Kung meron kayong sobrang detailed na tanong, pwede nyo i-comment sa baba para magkausap tayo and mabigyan ko pa kayo ng ibang tips kung meron talagang na-miss dito. Sana you found this video helpful, and if you do, syempre, subscribe naman dyan. Thank you so much and see you on the next video.